Miss Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Oh, diba? Hello pa rin po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! Hi pa rin po sa lahat pa rin mga nakatutok sa mga pampuli kong sasakyan, sa mga nasa G-Liner, RRCG, St. Anthony, ayan. At kung anumang mga bus line company kayo, diba, na nakakaloka. Hello po. At syempre sa mga minibuses na mga bumabiyahe ngayon. Hello po sa mga UV Express, Taxi, Grab. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Siyempre sa mga taong palengke. Hello po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Lalong-lalo na dyan sa may Nepa Q-Mart. Yung nagkakadkad ng gata. Mare, eto, speaking of nagbebenta. Kanina yung napadaan ako dyan sa may Barangay Batis, San Juan City. Ay, dito lang. Ngayon, Mare, napadaan ako sa nagtitinda ng almusal. Nakabili ako sa kanila. Nakikinig ngayon sa atin itong si Christy Martin. At itong si Camille Javier. Ay, hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Nakatutok sila sa ating ngayon. Ay, hello po. May mga kuya ba kayo? Yan. Baka may mga kuya kayo, kaibigan na single. Meron daw, kaso ano. Ay, pwede po ako. Yan. Willing na po ako kahit third wheel, rebound, kahit anong gawin sa akin. This is it. Hindi na ako magiging choosy. Diba? Mare, saka ka ng harot, nakakaloka. Nakatutok din sa atin ngayon si Miss Apple RV Tiongson. Parang kilala ko yan. Nakikinig sa atin. Yan ba yung si RV Tiongson? Siya yung celebrity makeup artist? Hindi, iba yun. Pinsan yun ni Ronnie Alonte. Ay, talaga ba? Oo, iba yun. Yeah. Si RV Chanko yun, di ba? Oo, yata, Chanko. Oo, yun yung makeup artist before ni Chris Aquino. Not sure. Di ba? Oo, si RV. Di ba? Yun. Pero anyways, hello sa'yo. Yes. Si Myros din nakatutok sa atin. Si Myros, yung singer? Yes. Bebe, I miss you, bebe. Si Maria Tiffany din ng TikTok. Ay, hello. Ayan. Magandang araw kaya pala, tutok. Ganun yung mga pinupupog ka ng mga messages. Oo. At si Queen Buraot nakatutok din sa atin. Hello. Hi. Diba? Maraming hindi nakakaalam si Queen Buraot, diba? Na nakakaloka. Akala nyo ganyan siya. Pero by profession, teacher po siya. Diba? Diba? Na nakakaloka. Oo. Paswang-aswang lang yan, pero teacher yan. Diba? Na nire-respeto yan ng buong sambayanan. Sambayanan! Pero eto, Mare, may chika ako sa'yo. Ano? Eto, Mare, bago natin ipagchika, mamigay muna tayo ng 500 pesos. Ay, natabayanan nyo na ba? Pero eto na. Makinig mabuti, buksan ang mga matatenga at mga radyo lakasan. Eto na ang Pangga Bingo Plus Panalo! Ang Pangga Bingo Plus Panalo na ito ay hatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Diba na nakakaloka? Oo nga. Dahil tayo ay bubunot na ng mahiwagang numero para sa araw na ito. Ayan, kawin na natin. Ay, ikaw pala. Ako. Ang layo, diba? Na nakakaloka. Ang daming kalat. Correct. Ganyan talaga pag live. Oo nga. Diba na nakakaloka? Ang ating mahiwagang numero, lucky number for the day para sa ating Pagka-Bingo Plus Panalo sa programang Baklitas ay walang iba kung hindi i-roll mo na ang bolang puti. Yan. Numerong 39. Ang numerong lumabas para sa programang Baklitas ay 39. Yan po ang dapat ninyong pakantabayanan at tandaan dahil kapag nagbigay na ng hudyat mamaya sa programa ni Kuya Chico at tumapat sa Baklitas, ang roleta, kailangan nyong masambit ang numerong 39. O, diba? Ba't wala? Parang wala pa naman tayong hudyat. Diba? 39. At syempre, ang ating Pagka-Bingo Plus Panalo na ito ay hatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo.
Diba na nakakaloka? Eto na, Mare. Yes. Ituloy na natin itong chikahan na ito dahil talaga mukhang kakain to ng maraming oras. Correct. Diba na nakakaloka? Bye, Bingbing. Oo, Bingbing, bye-bye. Yes. Bye, Bingbing. Ano? Ayaw pa magpahinga ni Bingbing. Diba, Ayan. nakakaloka. Anyway, eto ng chika ko for today's video. Anekla Barba. Ilang araw na nga nakalilipas, Mare, mula nung pumutok ang issue tungkol kay Meme Vice Ganda, kay Axel Torres at dito kay Christina. Mga contestant ito ng Especially For You, isang segment ng It's Showtime. Kahapon, Mare, ay ikinawindang ng mga netizen ang pakikisaw-saw di umano nitong si Nico Natividad, dating membro ng hashtag at dating host din ng naturang show. Yes. Ayan, diba? Ayon kay Nico Natividad, Mare, ayan, kung nakikita nyo, basahin nyo na lang. Oo, diba? Yan na yun. Inilalabas para na. naman kayong hindi nag-grade 2. Lalagyan lang naman yan ng charot sa dulo. Oo. Ay, talaga ba? So ayon sa mga nababasa natin, Mare, sa post ni Nico na ngayon ay ano na nga. Oo, ay binura na. Nakakaloka naman, Nico. Bakit mo naman binura? Diba? Ayan. Makikita doon, Mare, na may mga pagsabi nga siya na sa kanyang opinyon daw ay pambubuli ang naturang mga mga ganong ginawa. Kasi sabi niya doon, Mare, alam ko kasi ang pakiramdam ng pinapahiya sa TV at na power trip based sa experience ko. So ibig sabihin ba nito? Nico Natividad? Na power trip ka ba? Sa Showtime. Naku, Mare. Tapos anong sabi pa niya? Nabubuli? Hindi, Mare. Eto na. Speaking of bully. Yes, napahiya. Speaking of bully, Mare, hindi lang si Nico Natividad ang dumaw-daw din sa issue. Isa pang Nico, nabasa ko. Si Nico Loco, Mare, na isa rin contestant ng Especially For You. Oo, diba? Na parang tipong, alam mo yun, nung nababasa ko ito, Mare, at nagsusulputan to, alam mo ba ang naging reaction ko na lang? Hala, may issue din siya. Tapos napasigaw ka, ala Chris Aquino. At hindi lang siya, Mare, ang nagbigay pa ng komento. Ipakita natin ang litrato ng mga nagbigay din ng kani-kanilang mga komento. Ayan si Ayan. Diba? Na parang tipong talaga ba? For the cloud chase na din? Yan ang sabi ng ibang mga netizen. Bumababa na po ba yung engagement sa YouTube natin? Pero, Mare, eto na nga. Sa naturang post ni Nico, ni Nico Loco, may chika doon na ginagawa ito ni Nico kasi medyo nasaktan siya sa naging pahayag nga nitong si Meme Vice Ganda. Yun yung mga chika, may mga nag-share kasi nung post na yon. Tapos may mga nakikita tayong mga komento about that. Pero, Mare, alam mo, pinanood ko nga yung naging guesting nitong si Nico Loco dun sa sa It's Showtime. Ay, naloka ako. Ang issue pala ng hiwalayan nila is about cheating at iba pa. So yung naging issue ng hiwalayan nila ng kanyang ex-girlfriend, ginagamit ngayon ng mga tagapagtanggol ni Meme para ibalik sa kanya ang mga nasabi niya. Though wala namang pinangalanan nitong si Nico Loco sa kanyang post, Mare, ay agad naman na nahulaan ng mga netizen. Inugnay. Kasi yun yung huling show na lilabasan ka. Pinalabas ka. Yun. Kung saan siya nag-guess. Yun. Pinalabas siya. Parang Ay, gwapo pa naman si Nico. Bibigyan ng kung anong pakahulugan. Yung dalawang Nico na yan, mga gwapo. Nakakaloka. Eto naman, Mare, hindi lang si Nico Loco ang nagbigay pa ng kanyang mga pahayag. Si Nanay Cristina din? Ay, hindi, Mare. Pero ito, Mare, controversial din ito. Naku, nakakaloka. Ang sabi nitong itong personalidad nito, wala po kaming problema o away ni Vice Ganda. Hindi kami magkakilala ng personal. Nag-react lang ako sa napanood ko at nalaman ko. Bakit? Kasi kaya ko at gusto ko yun lang. Alam mo kung sino nagsabi? I-flash ang litrato. Correct, diba? Sino ba Direct Daryl Yap. Diba? The fearless. Diba? Napaka-fierce. Totoo naman yan. Alam mo kung meron sa tatlo na medyo na gustong hangaan, etong si Direct Daryl. Bakit? Kasi
talagang alam naman natin, very outspoken. And kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya ng bongga, diba? Ngayon, eto na, Mare. Na kaya niyang panindigan. Well, Mare, nung na-interview natin dito si Direk Daryl, nasabi nga nito na wala daw siyang personal issue or wala daw silang personal na alitan o hindi sila magkakilala ni Meme Vice Ganda. Personal, dito, di ba? Na-interview naman natin. Kaninong phone yun? Yung tumugtunog ng tunog? Sa'yo. Oo, kanino ba? Kay Lindsay ba yun? Ewan ko, baka. Tapos, pakiano naman? Hindi, sa'yo yata. Hindi ako naka-iPhone. Ay, talaga ba? Oo, mukhang may tumatawag. But anyway, ang nakakaloka nga nito, Mare, padami ng padami ang nagko-komento. Hindi, ayoko kasi sabihin, Mare, nakikisawsaw. Kasi lahat tayo ay entitled naman sa ating sari-sariling mga opinion. Diba? Yun nga lang, minsan, may mga ibang tao, lalo na yung mga hindi naman personalidad, nagbibigay ng kani-kanilang mga opinion nila, pero paninira na ang dating. Correct, diba? Diba? Dito sa issue na ito, Mare, kasi ang dami nagme-message sa atin na bias daw tayo. Kasi daw, kakampi daw natin si Meme Vice Ganda. Talaga ba? Kung hindi man, ay kakampi daw natin si Direk Daryl Yap. So, totoo lang, gusto namin pumagitna dito. Ha? Ito yung mga issue na masarap pag-usapan, pero hindi masarap daw-dawan o sawsawan. Correct. Kasi una sa lahat, away na matatalino yan. Naman, Chismosa lang kami. Magna-nosebleed tayo. Pero mabalik tayo kay Nico. Alam mo, Nico, isa lang din ang masasabi ko dahil marami na ang mga taong nagsasabi na tipong, for the engagement. Oo nga. Maraming posting, diba? Tapos may mga pinost na ng mga kung anong uri ng sausawan na meron. May ketchup, toyo, kalamansi, mga ganyan. Na pinopost right after noon. Ako naman din. So ano to si Nico, Mare? Bangus? Hindi kasi, diba? Mali mo, dahing. Hoy, Nico, duck siya. Hindi, diba? Self-proclaim nga daw yung pagdadak, sabi ng mga netizen. Tanungin na natin. Hoy, Nico, duck? Totoo ba? Hindi, pero yun na nga. As in talagang mabalik tayo, Mare, doon, no? Sa usapin na kanyang pagpo-post. Dahil nga, syempre, nagbigay siya ng katagang, sinabi niyang na minsan na siyang napahiya at minsan na rin siya nakaranas ng pagpa-power trip. Diba? Sa programang ito. Tapos, biglang in-erase niya, maraming naka-screenshot, diba? Ang sa akin lang naman dito, mas siguro 10 din, okay lang naman. Dahil lahat naman din tayo, sabi nga ni Meme, dahil tayo ay mga cloud chaser, gusto natin ng mga engagement. Na pinag-uusapan. Diba? Ang sa akin lang, kung kaya mo din naman, parang si Direk Daryl, diba? May sinasabi siya ng mga statement, pero kaya niyang panindigan. Diba? Hindi yung magsasalita ka, tapos after ilang minuto, e-erasein mo. Tapos ngayon, magre-retract ka na may mga charot-charot lang sa dulo na sasabihin mo ganyan. Na parang tipong, Mare, eto, sasabihin ko, tatanungin kita. Tingin mo ba ay dapat hindi binura ni Nico yung kanya nga na-i-post? Hindi. Kasi kung naninindigan siya, na talagang naranasan niya yun, panindigan mo. Kasi, hindi lang naman basta kay Meme ito patungkol Kung hindi sa buong programang Showtime. Correct. Na kung saan, ginusto ng kahit na sino ang tumungtong sa entablado na yan para mabigyan kayo ng exposure. Correct. At magkapangalan at makilala sa larangan ng industriya. Yes. Pero kung sasabihin mo na ikaw ay nakaranas ng ganyan, tapos bigla mong babawi, ano to, nagpaparatang ka? Kasi ngayon, diba Mare, pagpaparatang na yun Diba? Ngayon, Mare, ay usap-usapan ngayon yung mga naglabas sa mga clip kung saan parang ang ipinapahiya itong si Nico ni Meme Vice Ganda. Pero may aydugtong lang yung mga netizen kasi ang ginagawa ng mga netizen, yung clip lang Clip hindi buo. Yung inilalabas. Yung ginaganon-ganon si Nico ni Meme. Diba? Correct, diba? Na parang tipong ang sabi lang ng ilang mga netizen, pansin lang naman din nila tipong pag hindi mo naman problema, wag mong problemahin. Wag mong panghimasukan, ganun ba? In short, ba? choose your battle. Paano yun, Mare? Kung meron naman siyang opinion, hindi ba siya entitled sa sarili niyang opinion? Entitled naman din siya doon. Kaya lang medyo mabigat yung kanyang final statement kasi. Na inuugnay niya dito kala Axel and Haba? Diba? May mabigat ding sinabi si Direk Daryl Yap. Anek La Barba. Kasi kung totoo man daw na ang kausap nung si Christine ay itong si taga Showtime ay Mare, ang titigas daw ng mga mukha nila. Hindi, totoo naman. Alam mo,
dun sa aspeto na yon, that's the reason why sabi ko sa tatlong mga nag-post na ito, mas gusto ko pang panindigan at paniwalaan ng mga statement ni Direk Daryl. Dahil unang-una, kaya niyang panindigan kung ano yung sinasabi niya. Dahil unang-una naobserbahan niya yon. Diba? Maski naman ako nung napanood ko yon, unang naging reaction ko, diba? Parang bilang isang, alam mo yon, miyembro ng isang grupo or sabihin na nga natin Showtime, kung ganun ka makipag-usap sa lahat ng mga tao, kung sino mang staff yon, ang pwede ko sabihin, bastos ka. Diba? Totoo naman. Pero kasi, diba, dun sa pag-upload ng video na yun, Mare, may foul nang nangyari. Diba? Kasi nga, diba, kapon dun sa binalita mo na meron kasing batas tungkol dyan ng pag-uusap. Sumasaklaw. Oo. Na hindi dapat. At saka sabi ko nga, diba, na parang tipong pinanonood ko, Mare, baka hindi rin aware si Christina. Nire-record ng kapatid niya. Tapos ipinasa. Yes. Diba? Yung mga ganong ngayon, aspecto. Mare, maputol lang kita. Hindi lang si Nico ang nagbigay ng kanyang komento. Meron pa din. Hindi naman nagbigay masyado ng komento, pero shinare. Shinare niya ang post ni Nico. Nino? Si Juliana Pariscova, si Gobia, Mare. Diba? Hindi, kasi totoo naman din, Mare, diba? Kasi na-share niya yung post. Ngayon, Mare, ang mga netizen, Mare, ay may connect na naman. Nako, Daryl Yap. Nako, Nico Natividad. Nako, Juliana Pariscova, si Gobia. Mga apologies. Mare, inuugnay naman nila ngayon sa politika. Ay, bakit na naman? Diba? Nagsanga-sanga na. Diba? Parang dahil lang dito sa mga kung anong diskriminasyon, kung ano man nangyari, may pinahiya, may ganito. Yan ang mga issue. Sangat ng anak na kung ano-anong issue. Mare, eto nakakaloka. Hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Itong searchy at searcher na si Axel at saka si Christina at hindi pa ulit nagbibigay ng opisyal na pahayag. Pero Mare, alam mo, napag-alaman ko sa bakuran. Bakuran ng kung saan-saan. May chika, Mare, na mukhang may binabalak ng pagkikita. Etong It's Showtime at saka itong dalawa. Yung dapat naman. Na sana ay mag-usap sila. Yun naman din ang dapat, diba? Na parang tipong tama din naman yung naging pahayag ni Direk Daryl sa kanyang sa posting na ayusin nyo to. Kasi diba, with the contestant, kung ano man ito, kung ano mang gulo, dapat kayo nag-aayos. Ay, alam mo ba, meron akong na pag-alaman. May naaamoy-amoy ako. May mga ibang vlogger na nagkakaroon ng interes na makipag-collab dito kay Axel. Ay, talaga ba? Gusto ring makisabi. Ay, ano kayo pati? Lamansiya, sile, gano. Sinampay, sumabit. Ay, yun nga, parang ang gulo-gulo na ng usapin. Pero alam mo, Mare, marami ding naaawa dito kay Axel. Kasi kung sakali mang totoo na yung issue nga ay wala naman daw siya talagang balak na bumeso. Di ba, ano lang tawag doon, parang yakap pa. Yung bro code. Tropa, bro code, mga ganon. Correct. Mare, kung sakali mang totoong ganon lang ang gusto niya, parang nakakalungkot din sa parte ng bata. Hindi, kasi dun sa part naman ni Axel na yon, kasi diba, nung umapir din yung girl, yun yung nagbigay sa kanya ng sign na okay lang. Kaya niya nilapitan pa gano'n. Hindi naman niya sukat akalain maiiba ang interpretasyon ng ibang mga tao, ng mga netizens. Marami pa rin, Mare, ang nagtatanggol nga kay Meme na si Meme daw ay nag-react lang ukol sa base sa nakita niya. Base sa mga nakita niya. Diba? Yung mga gano'n. Pero ang nakakaloka lang din dito, teka sandali, para magbigay ng ganong pahayag si Nico Natividad against Showtime, hindi na si Meme ang binabangga mo, ang buong Showtime. Kasi kung naranasan mo sana yan noon, sana noon pa lang nag-call ka na ng attention. Yes. Hindi yung ngayon kung kailan may mainit na pinag-uusapan at hindi ka naman din involved at saka mo naman din sasawsawan. So yun ang tingin ng mga otauchi na nakakaloka. Mare, eto, ang ating programa ay bukas para sa opinyon ng lahat ng mga involved, ng mga ma-involve pa, diba? At gustong ma-involve dito sa chikang ito. Sige, diba? Diba? Minsan na nga rin nasabi sa atin ni Meme Vice, diba? Dahil tayo ay pawang mga cloud chaser, diba? Daw-dawan natin. Diba? So antayin din natin magbigay ng kanyang reklamo si Nanay Christy. Parang tahimik na si Nanay. Oo, diba? Pero Mare, alam mo kung ano ang hinihintay nila magkaroon ngayon ng ng pagkilos at opinyon? Ang MTRCB. Yun nga. Oo. Pero bago umalis, malalaman natin at aalamin natin yan
bago umalis si Chair Lala Soto papuntang Amerika, sana makuha natin ang kanyang panig patungkol dito sa sitwasyon. Bakit sinabi ko pa, anong magiging reaksyon ng natin sa MTRCB? Oo nga. Taga-MTRCB pala tayo. Kalimutan ko. Diba? So malalaman natin, alamin natin yan sa mga susunod pang mga araw, diba? Pero, alam mo yun, moral lesson lang dito siguro sa balitang ito. Taray, alamat ng matching May moral lesson. Hindi, moral lesson lang, diba? Ay, kailangan seryoso kapag moral lesson ka. Yes, ang moral lesson. Ay, kailangan tahimik ng konti para marinig nila. Okay, ano go. Yung mao? Ganun. Go. Moral lesson eh. Walang background. Kailangan seryoso. Hindi, moral lesson lang tumitig naman ka sa camera, i-focus nyo. Yan. Ilapit nyo. Moral lesson to. Hindi ako yung importante kasi lapit. to. Bakit ba? Pwede na yung ganyan lang. Ang sa akin lang is think before you post. Diba? Kung magpo-post naman din po, ayan, hindi na umagulo. Alam mo, Nicolay, masyado kang uto-uto kay Tita Cora. Hindi. Hindi Diba? ako papayag na ako lang ang sino-zoom. I-zoom nyo yan. Tapos? Diba? Hindi, yun lang naman din. Kung magpo-post man din kayo at sabihin nyo nga na sige, nakikisimpatya kayo, make sure na kayo nyo pong panindigan. Hindi yung babalikan kayo ng mga tao at syempre may mga resibong iaakibat yan sa inyo, pabalik, sigurado. Diba? Eh, biglaan nyo na lang kayo magbubura tapos biglang sasabihin charot-charot lang. Tugtog. Diba? Yun, ano nakakaloka? Ang galing! Ang galing! Diba? Ano nakakaloka yun? Kapag gano'n, diba? Panindigan nyo po. Ay pero Sinico Natividad, kung gusto mo magbigay ng pahayag mo, correct, ayan, diba? sa mga naturang mga paratang sa'yo, open po ang aming himpilan sa'yo. Malinawan din ang lahat. Siyempre, diba? Total, nag-post ka na rin lang. Magpa-interview ka na sa Baklitas. Halika na. Diba? Nico Natividad. Nico Loco. Diba? Nanay Christy. Paano? Pwede po kayo dito. Yan. Magbigayan po tayo ng kuro-kuro hinggil sa inyong mga nararamdaman. May isa pa po kami upuan dito, Nay. Oo, alika diba? na. Na nakakaloka. Ganun lang magaya. Parang alika na. Diba? Na nakakaloka. Anyways, tayo ay oting-oti na. Oo nga. Kulang itong Naku, sana okay lang ang lahat. Natin tong balitang ito. Sana okay lang si Meme, okay si Christine, okay lahat. Mukha naman yata, gaya ng sinabi mo kanina, may pag-uusap ng magaganap sa pagitan ng showtime ni Christine at ni Axel. Hayaan na lang po natin yung mga involved. Pag hindi naman na tayo at wala na po tayo sa bakuran ng ABS-CBN dahil tinanggalan tayo ng kontrata, diba? Huwag na tayong daldal ng daldal. Diba? The views and opinions of Kapitana Sisa should not be reflected by Tita Cora. Hindi, totoo din naman yun. Kaya kong panindigan. The views and opinions of Kapitana Sisa. Di kita kinakaya, Mare. Anyways, tawa pang demonyo. Nakakainis. Pang kontrabida. Anyways, naku, alas 12 na lagot na tayo. Oo nga. Anyways, muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman na medyo kinakabahan na dahil OT na naman kami na si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Tanda, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!